Welcome back to my channel. It's Lindsay. Kamusta po kayong lahat? Ngayong araw, isi-share ko po sa inyo ang mga tips ng mga pagkain ng mga employer na Chinese dito sa Hong Kong. Bago ang lahat, hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, please subscribe. Lindsay Vlog. Thank you so much. Pag-uusapan natin ang about sa breakfast, kung ano yung mga breakfast ng mga employer dito sa Hong Kong. Yung mostly kinakain ng mga Chinese tuwing umaga bago sila mag-work or nag-work sila or nasa bahay lang, at simple lang ang mga food na kinakain ng mga Chinese. Yung kinakain ng mga bata mostly sa umaga, cereal, at mayroon talagang milk yun sa umaga. Umiinom sila ng milk. Sa malalaki naman na halimbawa 8 years old to 9 years old or 12 to 15, yung kinakain nila is bread. Sana experience ko lang guys ha. Yung kinakain nila is yung bread na sandwich lang, yung parehas din sa atin na simple na jam, strawberry jam or peanut butter. Dito kasi yung kinakain nila na halimbawa mag-spread sila ng peanut butter sa loaf na tinapay, nilalagyan nila ng condensed milk. Yun. Spread muna nila yung peanut butter sa bread, tapos lagyan sa taas niya ng condensed milk. Yan ang gustong-gusto ng alaga ko. Tapos minsan kinakain niya tinapay, tapos lagyan niya ng butter, tapos lagyan ng strawberry jam sa taas. Yan din ang kinakain din niya minsan. Minsan nag-steam ako ng pau. Yung steam bun, tinatawag na steam bun, yun ang ini-steam ko sa umaga. Kinakain din nila yung pag-breakfast. Pero siyempre, sa mga bata, maliit man yan o malaki, hindi nawawala yung milk. May milk talaga sa breakfast. Tapos yung sa mga adult, sa mga grown up na, katulad sa mga employer ko, kinakain ng amo kong lalaki, is tinapay lang din sa umaga. Tubig lang ang iniinom niya. Minsan hindi siya nagbe-breakfast. Minsan tubig lang iniinom niya bago siya pumasok sa work. Tapos yung amo kong babae, kumakain ng steam bun, o di kaya sandwich spread. Yan lang din ang kinakain niya sa umaga. Every morning with coffee. Yan, ang coffee na 3-in-1 lang din pareha sa atin. Yung mga 3-in-1 dyan sa pero sa kanya kasi, yung 3-in-1 niya, yung less sugar, yun ang iniinom niya. Na packed coffee yan, pero nasa packet na coffee na binibili sa labas, pero less sugar lang siya. Hindi kasi sila mahilig sa matatamis. Yung iniinom nila na coffee, walang sugar. Mas gusto nila yun. Tapos sa adult naman, sa grandma or grandpa, sa mga matatanda, sa popo, sa lola na nagbe-breakfast. Dati kong employer, si tanda kasi, yung sa umaga, kumakain niya ng nilagang kamuti, yan ang kinakain din niya, yung tanda. Pero yung kamuti na yan, guys, is organic yan. Maliliit lang yan. Binubuwag lang niya, dala yung balat, tapos sinaslice niya, tapos kinakain lang yun ang kinakain niya sa umaga. Tapos tea lang yan, at saka tinapay, kung ano lang dyan lang makikita niya sa table, yun lang din ang kinakain niya. Pero minsan, yung anak niyang babae, hindi yan kumakain ng breakfast sa bahay. Sa labas yung kumakain. Sa labas siya nag-breakfast ng tuwing umaga bago siya pumasok sa work. Dito kasi guys sa Hong Kong, breakfast mo, tapos hindi ka pinapakain ng amo mo, hindi ka nila binibigyan ng breakfast, pwede ka mag-complain, pwede ka sabi sa kanila dahil meron kayong budget dito sa Hong Kong, meron budget about sa food allowance. Kaya pwede ka mag-demand ng pagkain mo dahil dala ka sa budget yun pag hindi binibigay yung food allowance mo. Dito, hindi sila kumakain ng rice sa umaga or noodles. Hindi sila kumakain. Mostly kinakain ng mga Chinese is siomai sa umaga yan. Siomai, chichong fan, yung rice rolls, yun ang kinakain nila. Tapos, yung iba cereal lang. Yung cereal nila, nilalagyan nila yan ng mga nuts. Alam nyo nung mga almond nuts, mga peanuts, yun, nilagay raisin, nilalagay nila yan sa cereal nila pag kumakain sila ng cereal sa umaga. Minsan kumakain din sila ng Quaker Oats.
Figure out sa umaga. Ano pa ba hindi ko nasabi? Kaya pag nandito kayo guys sa Hong Kong, pag bago pa lang kayo dito, na hindi pa kayo naka-adapt ng mga style ng mga Chinese, kung ano yung mga style nila. Kaya guys, pa nandito na kayo sa Hong Kong, halimbawa baguhan pa lang kayo dito, kailangan magdala kayo ng sarili nyong pagkain, yung mga biscuit, gano'n. Or pagka sahod mo, bumili ka ng sarili mong pagkain. Dahil hindi natin malalaman kung ano yung kinakain nila. Kailangan talaga na mayroon tayong food na para sa atin na binibili natin. Kasi iba naman minsan ang mga food nila, minsan hindi natin gusto yung lasa ng food nila, hindi natin ayaw natin kumain ng ganyan dahil ang mga pagkain nila, mga walang lasa. Yung sinistem ko sa amo ko, walang lasa yan, hindi ako kumakain. Sa atin siupaw yung tawag, may laman. Pero dito yung stimba nila, walang laman yan, plain yan na ban na puti, parang puto sa atin. Hindi ko alam kung anong pangalan sa Tagalog, pero sa amin, tawag yun parang puto. Walang lasa, walang sugar yan, plain yan na walang lasa. Kaya ako, minsan bumibili ako din ako ng sarili kong bread sa umaga. Kung ano yung gusto kong bread, yan ang binibili ko at saka iniinom ko sa kape ko. Pero gusto ko lang sabihin guys na yung coffee natin, hindi libre ng amo yun. Maswerte ka kung bibilhan ka ng amo mo ng coffee. Kasi sa akin, ako bumibili ng coffee ko. Iba-iba naman kasi mga amo dito guys. Hindi pare-parehas. Mayroon naman mga amo na binibilhan ka ng coffee mo sa umaga. Katulad sa amo ko dati, binibilhan ako ng sarili kong jam. Dahil hindi sila kumakain ng bread at saka jam. Ako kasi kumakain ako ng jam at saka yung bread talaga sa umaga. Dahil siyempre kailangan natin mag-work, kailangan natin na may laman dyan natin. Kaya pag nasanay kasi tayo sa Pilipinas na sa breakfast, bago tayo mag-start ng work, kakain tayo ng kanin, bago tayo papasok sa work natin, mayroon laman ang tiyan natin. Dito, tinapay lang talaga, asa ka lang sa tinapay. At dito ngayon sa present amo, walang ganyan. Kung ano yung nasa tinapay sa mesa, yun lang ang kakainin ko. Bahala ka na guys, kung ano yung bilhin mo para sa breakfast mo na, kung ano yung gusto mo, sarili mo ng pera na ibayad mo dyan sa gusto mo talaga na bumili ng ibang klaseng breakfast. Pero yung libre lang talaga ng amo is yung tinapay lang at saka yung sandwich kung bibigyan kanila. Pero mostly yung coffee natin, sarili natin yun. Dahil ako, bumibili ako ng coffee ko. Sa kadami-dami ng mga helper dito na tinatanong ko, sila ang bumibili ng coffee nila sa breakfast. Hindi libre ng amo, hindi sila binibilhan din ng amo ng coffee. Ito, tanungin natin yung isang DSP dito na matagal na dito sa Hong Kong kung binibilhan siya ng amo niya ng coffee sa breakfast. Hello sis! Ito, tatanungin natin si sis kung ano yung breakfast niya sa umaga dahil matagal na siya sa kanyang amo. Tatanungin natin kung ano yung kinakain niya pag breakfast, kung libre ba siya ng amo or sarili niyang pera ang binibili siya niya ng kanyang breakfast. Based sa akin ha. Sa akin, experience ko, kasi matagal na ako sa amo ko, provided niya yung breakfast ko. Simula sa kape, tinapay, pag minsan, pag may pagkain ng alaga ko is pinakakain din sa akin. Ako naman, syempre meron na akong para sa akin, hindi ko na siya nakakain. Pag binigyan ako, sige, kinukuha ko pero kinikip ko muna. And then, tsaka ko na lang siya kakainin pag gusto kong kainin. Ngayon, kung para sa mga kababayan natin na gustong pumunta rito, huwag kayong mag-expect na yung ibibigay ng amo sa inyo yung for breakfast nyo, yung mga kape nyo, yung mga needs nyo. Oo, sa umpisa, ibibigay nila yan. Pero meron kasing mga amo na alam nyo na yung parang kuripot. Pero para maging maging okay yung katawan nyo, mag-provide kayo ng para sa inyo. Wag aasa sa amo kasi iba ang inchi.
Yun lang po. Itinin niyo naman po, nung dumating ako dito, ang liit-liit ko, ay eto na ako ngayon, dambukala na. Salamat po, salamat sis. Kasi guys, mabait kasi yung amo niya. Kasi kaya lahat ng mga needs niya sa breakfast, sa mga food niya, pinuprovide ng amo Provided niya. talaga. Pero guys, hindi lahat ng mga helper dito pinuprovide ng amo, especially yung coffee. Yung bread nyo at saka yung jam, yung sandwich nyo, pinuprovide yan. Pero yung coffee, hindi lahat ng amo nagpo-provide. Especially pag amo mo hindi umiinom ng coffee, hindi yan mag-provide. Kaya kailangan na mayroon ka ring sariling pera na pambili mo ng sarili mong pagkain. Ako siguro sa akin, kasi si amo is nagkakape, ako rin nagkakape. Kumbaga, share kami sa kape ngayon. Share lang kami, ganun. Kaya pag minsan nagte-thankful din ako kay Lord na mabait yung napuntahan kong amo dito sa home. Thank you, sis. Thank you so much. Thank you for sharing. Okay, guys. Bye-bye. Bye-bye. Yan lang po guys ang may share ko sa inyo sa araw na ito. Sana ay nagustuhan nyo ang video na ito. At kung mayroon kayong mga gustong itanong, i-comment lang sa baba. Thank you so much. Thank you for watching guys. Halika na sa Hong Kong. Bye! See you on next video.